Ngayon ay sisimulan na natin ang pagtalakay sa Born to Shine. Sa mga gustong manood ng aming paliwanag tungkol sa dramang ito, huwag kalimutang mag-subscribe sa aming Cinema Insight English channel at patuloy na suportahan kami. Maraming salamat. Isipin mo ang eksenang yon. Ang taong nakatayo sa ilalim ng pinakamaliwanag na spotlight sa entablado ay unti-unting naglalaho sa anino. At kung ang pagkatalo ay hindi aksidente, kundi isang planadong laro, si Jenny ay may dalang kakaiba. Ang kanyang tinig ay dalisay, matalim, sapat na makabasag ng katahimikan. Ngunit sa kanyang mga mata ay laging may nakatagong hiwaga. Bakit siya balisa? Sa kabila ng kanyang talento, para bang may hinihintay siyang mangyari. O mas nakakatakot, may kinatatakutan siyang dumating. Nagsimula ang lahat sa simpleng sing-off laban kay Megan. Si Megan ay kumpiyansa, agresibo, hindi kailanman umaatras. Ngunit nang magharap sila, nagbago ang eksena. Nag-aalab ang mga mata ni Megan sa galit, samantalang si Jenny ay kalmado, kontrolado. Para bang hindi lamang siya kumakanta, kundi nagpapatunay ng isang bagay. At sa rurok, si Megan ay nabasag, natalo. Ngunit biglang nawala ang mikropono ni Jenny. Aksidente ba yon o sabotahe? Sino ang nakinabang? Si Megan o mas malalim na puwersa sa likod ng entablado? Dumating si Vanna, ang kanilang coach. Ang kanyang galit ay kakaiba, para bang may alam siya. Bakit ganon ka-emosyonal? Tungkol lamang ba ito sa performance o may katotohanang hindi pa natin nakikita? At si Jenny? Nanatiling tahimik, walang pagtutol. Bakit? Marahil, nasanay na siya sa ganitong pangyayari. O marahil alam niyang may mas malaking laban na paparating. Sa bootcamp, nagbago ang lahat. Isang simpleng swimming activity na dapat magtibay ng samahan ay naging eksena ng lihim. Hindi marunong lumangoy si Jenny. Bakit niya itinago ito sa kompetisyon kung saan ang kahinaan ay tanda ng pagtataksil? At nang siya'y nagsimulang lumubog, pisikal at simboliko, tumalon si Nate upang iligtas siya. Bayani ba talaga si Nate o isa ring manlalaro sa komplikadong larong ito? Ang kanyang paghawak ay kakaiba, hindi lamang pagliligtas, kundi mas malalim na koneksyon. Ngunit ang reaksyon ni Jenny ay nakapagtataka. Hindi siya nagpasalamat, para bang ayaw niyang magkaroon ng utang na loob. Bakit? May alam ba siya tungkol kay Nate? O may ibang layunin si Nate? At isipin mo, bakit naroon si Nate sa eksaktong sandaling iyon? Aksidente ba? O kontrol? Dito nagsimula ang mas malaking misteryo, isang kwento kung saan talento, lihim at kapalaran ay nag-uugnay at bawat eksena ay may nakatagong katotohanan. Narito ang mas madilim na posibilidad. Paano kung ang pagkapanalo ni Jenny laban kay Megan ay hindi lamang talento, kundi planadong pagtulak upang mas mataas ang kanyang lipad at mas malalim ang kanyang pagbagsak? At ang pagkawala ng mikropono, aksidente ba? O sinadyang pagsubok upang makita kung gaano siya kayang kontrolin? Ang galit ni Vanna, tungkol lamang ba sa performance o pagtatakip sa isang iskandalo? Ang mga mata ni Jenny ay laging may dalang lungkot, takot, ngunit higit sa lahat, determinasyon. Para bang nakikipagkarera siya laban sa oras, alam niyang hindi siya maaring matalo, kahit unti-unting sinisira siya ng sistema. At si Megan? Siya ba'y karibal lamang o isa ring trahedyang biktima ng larong ito? Ang pinakamalaking tanong ay nananatili, si Nate ba ang tunay na tagapagligtas ni Jenny? O siya rin ang magiging sanhi ng kanyang pagbagsak? Sapagkat madalas, ang kamay na nag-aangat sa iyo ay siya ring kamay na nagtutulak pababa kapag hindi ka na kailangan. Kung lahat ay laro, sino ang tunay na may hawak ng kontrol? Handa na ba si Jenny harapin ang katotohanan kahit masira siya o huli na ang lahat? At kung iniisip mong dito nagtatapos, nagkakamali ka. Dito pa lamang nagsisimula ang tunay na laro. Pagkatapos ng insidente ng pagkalunod, hindi na si Jenny ang dating kalmado at umaasa. May tumigas sa loob niya, para bang may nakita siya
O may naunawaan na hindi dapat? Habang tumatagal ang bootcamp, lalong tumitindi ang kompetisyon. Si Megan, hindi na lamang galit, kundi nahuhumaling. Ngunit kakaiba, hindi tuwirang kay Jenny nakatuon ang kanyang atensyon. Para bang sinasadya niyang iwasan ito. Bakit? Marahil alam ni Megan ang isang lihim na kapag nabunyag ay gugunawin ang lahat. Narito ang mas madilim na posibilidad. Paano kung ang pagkapanalo ni Jenny laban kay Megan ay hindi lamang talento, kundi planadong pagtulak upang mas mataas ang kanyang lipad at mas malalim ang kanyang pagbagsak? At ang pagkawala ng mikropono, aksidente ba? O sinadyang pagsubok upang sukatin kung gaano siya kayang kontrolin? Ang galit ni Vanna, tungkol lamang ba sa performance o pagtatakip sa isang iskandalo? Ang mga mata ni Jenny ay laging may dalang lungkot at takot, ngunit higit sa lahat, determinasyon. Para bang nakikipagkarera siya laban sa oras, alam niyang hindi siya maaaring matalo. Kahit unti-unting sinisira siya ng sistema. At si Megan, marahil hindi lamang karibal, kundi isa ring trahedyang biktima ng parehong laro. Ang pinakamalaking tanong ay nananatili. Si Nate ba ang tunay na tagapagligtas ni Jenny? O siya rin ang magiging sanhi ng kanyang pagbagsak? Sapagkat madalas, ang kamay na nag-aangat sa'yo ay siya ring kamay na nagtutulak pababa kapag hindi ka na kailangan. Kung lahat ay laro, sino ang tunay na may hawak ng kontrol? Handa na ba si Jenny harapin ang katotohanan? Kahit masira siya? O huli na ang lahat? May eksena kung saan nag-iisa si Jenny. May isang taong nagtangkang lumapit, ngunit umatras. Takot ba yon? O pagkakasala? At kung pagkakasala, ano ang kanilang ginawa? Habang papalapit ang malaking pagtatanghal, tumataas ang tensyon. Unti-unting nawawala si Megan sa spotlight, samantalang si Jenny ay lalo pang itinutulak sa gitna ng entablado. Ngunit alam natin, sa mundong ito, ang pinakamaliwanag na ilaw ang unang pinapatay. Sa gabi bago ang huling rehearsal, nangyari ang hindi inaasahan. Biglang namatay ang buong sound system. Tumigil ang lahat. Kumalat ang kalituhan. Ngunit sa dilim, may tinig na umangat. Walang mikropono, walang ilaw. Si Jenny lamang. At sa dilim na yon, naging malinaw ang katotohanan. Hindi niya kailangan ng sistema. Hindi niya kailangan ng tulong. Ngunit narito ang tanong, kung hindi niya kailangan, bakit may mga taong desperadong kontrolin siya? Ngayon, kailangan mong isipin, sino ang tunay na kaaway ni Jenny? Si Megan, si Vanna, si Nate, o isang taong hindi pa natin nakikita? At kung darating ang araw na kailangan niyang pumili, katotohanan o tagumpay, alin ang pipiliin niya? At handa ka na bang malaman ang presyo ng pagiging born to shine? Magpasalamat ka sa paglalakbay na ito. Ngunit maghanda, sapagkat ang susunod ay mas mabigat pa. Maraming salamat sa panonood ng buong video. Para mapanood ang susunod na episode explanation, huwag kalimutang mag-subscribe Cinema Insight English Channel.